Another video na naman tayo. Today, papainitin ko muna yung sasakyan kasi gusto kong itry yung pinaayos ko kay Sir Reggie. Yung thermostat tsaka thermo switch. So, bali, last vlog ko, mapapansin nyo, nagdadrive ako nun. And papunta ako nun kay Sir Reggie kasi ipapaayos ko yung makina. Bali, pagdating ko doon, akala ko seryoso yung palakwela din. Makulit din. Tapos akala ko pa ako na yung pinakauna doon. Meron pa palang nauna sa akin. Tapos ang masama nun, galing pang Caloocan. Imagine, napakalayo nun. Tapos alas 8 pa lang or before 8 nandun na siya. And sabi ni Pops Reggie parang mga 7 I think nandun na siya. So yun, start kami ng 8 gawa. Tapos pinaayos, inuna muna yung kay Pops. Naayos yung, tinono yung yung carb, linis, sonting paayos ng pangilalim, change oil, ganun. So mga 2 PM, dun pa lang nag-start na ayusin yung yung baby ko. So change oil muna, palit ng filter, then after nun, pinalitan na ni Pops Reggie yung coolant. Pag-drain namin ng coolant, nilagay niya na ng thermostat, thermo switch. Then pinainit namin sa sasakyan and nag-work naman. So gusto ko lang siya ulit i-try dito sa bahay. Pakita ko sa inyo na accurate at gantong temperature, nag-on yung rat fan. So hindi nangyari. Pinapaayos ko ngayon kasi nga taas baba yung idle up. So, rewiring and madami kami na-discover kasi unang-una sa lahat napansin ni Pops Reggie na yung harness pala ginamit pang 2E tapos modified lang para gumayos dito sa may 4A FE. Tapos yung ECT hindi pa nagana. So, bali marami ding inayos si Pops Reggie. Isang beses, yung isa pa doon, yung sa may idle up. Akala namin sira yung idle up. Akala namin hindi nagana yung idle up. Yung pala nagana naman. Pati yung IACB. Lahat naman nagana. So napilitan ngayon linis ni Pops Reggie yung throttle body. And yun. Nakakagulat kasi meron nakasiksik na parang wet wipes. Para siyang papel na napupunit So para siyang wet wipes pero natuyo na. Tapos meron siyang part na siniksikan doon, sambutas. So yun lang ang mali doon, no? Hindi ko alam yung history kung saan huling pinagawa yung sasakyan. And alam kong nung pinagawa ko to kay Sir Franz, hindi ko matandaan kung na-open niya ba kung nalinis niya ba yung throttle body, kung meron ba siyang part na, kung meron bang napansin si Sir Franz na meron niyang nakabara sa throttle body. Pero alam ko kung nilinis niya yun, mapapansin niya rin yun, aalisin niya rin yun. So yun, imagine medyo lang, nakakalungkot lang kasi sa mga iba naka-encounter ng ganun na niloloko kayo ng mekaniko, nagbabayad kayo ng maayos. So, hindi natin alam kung anong dahilan Pwedeng yung dahilan ba niya para remedyohan yung issue ng sasakyan or yung dahilan ba niya para bumalik ka ulit sa kanya at ipagawa mo ulit sa kanya yung sasakyan. Tapos, ganun lang pala yung gagawin. So, easy money. 'Di ba? Pero, yun nga, ang hirap sa magpagawa sa mga tao na hindi mo kilala, lalo na yung hindi mo binabantayan yung auto mo. Lagi mo babantayan habang ginagawa, habang tinatrabaho. Tapos yun, so bali kahit pa paano na medyo okay yung idle niya, pero yun nga, meron pa ring problema, which is yung kapag parang umiinit siya ng sobra, kapag mainit na yung makina, na tumataas yung minor. Tapos parang kailangan mong laro-laruin sa
sa may gear. It's either, kahit anong gear, basta nakapasok, lalaroin mo siya gamit yung clutch, yung gas, tapos yung gear, para lang mag-normal yung minor. So kahit pa paano, umayos-ayos yung minor niya. Kasi yung papunta ako doon, namamatayan ako ng makina pag nakabukas yung aircon. Pero nang pabalik ako, kahit pa paano, nawawala na, hindi na ganun na bumababa, maigi yung RPM o yung idle. So, grabe no? Medyo nakakagulat. So yun nga, bali marami din naman kahit pa paano accomplish. Pag-change oil, palit ng filter, thermostat, thermoswitch, automatic na yung fan natin, automatic na yung kulat natin. Uuwi tayo ng kahit pa paano merong nagawa. So, yun, bukod doon, siyempre babalik ako kay Sir Reggie, papaayos ko ulit. Kasi ubos na yung oras namin, inabot na kami ng gabi dahil lang doon sa may nakabara na yun. Kasi magtataka ka buo naman yung pyesa, pero ba't hindi nagana? So ibig sabihin may mali talaga. So hopefully pagbalik ko maayos na. And bukod doon, merong na-diagnose si Sir Pops na kailangan natin palitan yung map sensor kasi yung pala yung dahilan kung ba't may itim yung usok sa tambucho. So eto, bali napalitan ko na siya ngayon and nabili ko to sa isang sa group din sa TBBC. Bali, naghahanap lang ako ng map sensor, tapos may comment na, then nagkausap na kami. Nabili ko naman sa tamang presyo, and naikabit ko na siya, so far, wala na yung may team nating usok. Bali, may nagbigay ng cover, seat cover. Para kahit pa paano hindi madumi or dugyot tignan yung upuan natin kasi kailangan mong palinis talaga yung upuan Tapos pag pinalinis mo, kailangan tirik na tirik yung araw para mabilad. Wala naman tayong yung ginagamit na pang detailing, yung brush yan talaga, tapos sisip-sipin yung parang pang wet na vacuum. So para kahit pa paano, medyo okay yung upuan natin. Gamitan muna natin ito, seat cover. Try natin kung kakasya. Pag kumakasya, edi ayos. Pero syempre may preferred tayong upuan para dyan. May gustong gusto rin akong upuan na ikakapit dyan, which is sa ngayon hindi ko pa lang talaga priority. Ang priority ko muna yung sasakyan, yung kamakina. Sunod sa makina, yan yung aircon, pang ilalim. Then kung ano yung feeling ko na kailangan ng auto, na kailangan ko munang bigyan ng pansin. Gaya ng ng medyo malabo na yung yung windshield, yung mga window glass, pati yung sa likod. So sa mga susunod na vlog ko, tatry ko na yan, na gawa ng paraan. Tatry ko kung pwede pang kintab or mapalinaw pa. Then tulad din na itong gilid, yan, nalagyan ko muna siya ng tape. Pansamantala lang naman to, habang hindi pa ako nakakabili ng weather strip. Kasi pumapasok yung tubig sa loob ng pinto na nagiging dahilan kung ba't nababasa yung flooring. Tapos ito, nilagyan ko na rin yan paikot pati doon sa kabila. Tapos isa pang dahilan, ito, hindi ko alam kung paano remedyo gagawin dito. Parang minsan pagka naisip ko to, gusto ko nang ipapaint ng buo, pa-strip na metal na. Pero inisip ko hindi pa kaya ng budget Baka merong ibang way na mareremedyohan ba siya, or kapag ba nagpapalit ako ng glass, kasama ba sa service nila yung lalateruhin yung part na ganito. Yun, pati dito sa harapan, yan, bulok na yan.
Bulok na yung sa may ano niya, yung sa may part niya. Hindi naman ganun kalakas yung tagas. Pero kapag yung katulad ng nakaraan, sunod-sunod na bagyo sa atin. Sunod-sunod na malalakas yung ulan. Ayun oh, grabe. Bukas talaga siya. So far natingin pa ako ng mga solution. Pinag-aaralan ko pa siya. Research kung paano mareremedyohan for the meantime. Kaya ko siya uunahin, kaya ko siya papaayos yung gilid. Kasi wala pang parking na may cover. Kumbaga, habang naka-stock mo siya sa labas, minsan nagagamit, parang kahit papaano, kahit naka-stock siya, hindi siya tuluyan na nasisira. Pagod ah.